mo pala eskwelahan dito. Ito yung Lyceum mo, yun, no? Tapos, wala lang. Ganyan-ganyan lang. Tapos, maganda pala mag-aral dito sa ano eh, Lyceum eh. Dapat dito na lang ako nag-aral eh. Baka mamaya, hindi ako vlogger ngayon kung nag-aral ako. Wow! Sana all. Nasaan yung bilog? Yung bilog? Asan yung bilog? Ayos yung ano, no? Yung mga tambayan ng estudyante dito. Ayan, sila nandoon. Ayos yan. Ang dami nila. Tapos sa taas nito, guys. Sa taas nito. Ko, parang golf course yata na hindi ko maintindihan. Ayan sila. Ayun na, wait. Ngayon lang kasi ako nakapunta dito. Tagal ko na sa Manila, tagal ko na sa Metro Manila, pero ngayon lang ako nakapunta dito. Napadayo lang. Buti na lang dinaan ako sa shortcut. Tinuro sa akin ng passenger. Tapos nandito na ako sa Intramuros. Ano ko dito sa Ignorante series, magbubuk lang ako ng magbubuk. Tapos pagka may nakita akong interesting na lugar, ko-content ko. Ganoon lang. Hindi ko alam kasi kung ano yung lugar na pupuntahan ko, kaya random to, napaka-random. Ignorante tayo. Ganun lang ka-basic, guys. Yan naman yung uniforme ng Guardia Civil, kung tawagin ay Rayadillo. O diba, Google lang yun. Malawak tong Intramuros, mahaba yung pader. Kaya hindi na pa ako paikot-ikot dito. Hinahanap ko yung bilog kung saan ginawang kulungan dati. Time check, 2 PM na ang tanghali. Punta tayo doon sa kabilang panig ng pader na to. Alam ko, tayo na may sumasayo eh. Hindi ko alam, hindi ko parang mahanap yung bilog. Ang lawak pala ng buka. Haba ng lalakaran natin, hindi ko alam kung saan papunta. Anyway, kakalakad mo dito, pag tinamaan ka nito, ewan ko lang talaga sa'yo. Kakalakad ko dito, bigla ko napagtanto na ang dami na palang nabuhay at marami na ring namatay dito sa lugar na to. Simula pa nung unang panahon. Matitibay eh, hanggang ngayon, nandiyan dyan pa rin. Ang laki ng gate. Kasyang-kasya yung ano to. Wow, shit. May isang kababalagan dito. Tangina, isang kubeta na naman ulit. Kubeta siya, guys. Ang panghi eh. Pero wala siyang laman. Ayun ano. Tapos walang kailaw-ilaw dito na kahit ano. Sarado siguro to paggabi. Hindi ko lang alam paggabi. Pero puta yun, daming daming kababalagan dito, guys. Ang ano eh, ganyan kakapal oh. Ang kapal ng pader. Oh, pwede pala dumaan dito. Bukas pala to eh. Ayun, bukas. Akala ko nakalock. Sira yung lock. Puta, di ko mabuksan. Pag lumabas ako dito, makakabalik pa ba ako? Parang ano eh. Ang gagawin ko dun? Wala naman gagawin dun. Pero golf course siya na malawak. Paikot. Pag ganun, paikot hanggang doon sa kaninang pinuntahan ko. Ayoko lang pumunta kasi puro damuhan, saka matubig dyan. Puro tubig. Mapapala dyan. Siguro kung dito ako nag-aral, guys. Kung dito ako nag-aral, tambay ako dito kasi introvert ako eh. Introvert ako. Gusto ko yung mga lugar na wala ako nakikita ng ibang tao. Ganon. Ganon lang. Wow, may echo yung boses. Maganda dito. Tahimik, payapa, tas maganda yung hangin. Kaso may mga area lang na mapapanghi. Grabe naman eh. Ano pa kayo ibang ginagawa dyan maliban sa pag-ehey? Kaya to, CR. Tangina, nakakatakot ah. Mukhang may lumot pero hindi. Ano ba to? Yeah eh. Hindi naman mapanghi. Mukhang hindi siya CR. Hindi, CR boy, mapanghi pala. Alam niyo yung pakiramdam na madalas nakakainis isipin? Yung iba sa mga kalahi natin ay walang respeto sa mga sarili nating shits. So yun o. Ayun pala yung Baluarte de San Diego. 75, tas may ticket. Kaya na pa ako paikot-ikot, nandito lang pala. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Laki ng mga puno.
Ay, may iba palang tao dun. Kala ko ako lang tao. Hindi ko alam kung ano ito, pero ang laki ng gulong. Bye kayo guys. Ganito yung ano nyo mugs. Tibay niyan, boy. Tingnan mo. Sobrang tibay, kinain na ng lupa. Hindi yan. Hindi yan tatalab sa mga lubak. Central Bank ko. Para saan po yan, sir? Gawaan nga ng pera. Gawaan ng pera. Kala ko gawaan ng pera. Gawaan ng pera. Gawaan ng pera. Central Bank. Paano yung mga coins, sir? Mga coin. Coin yata yan. Guys. Ito pala gawa ng pera, oh. Siguro, ano dito? Ba't may gulong? Ito. Mga coins nga siguro. Tapos doon iniinit. Siguro sa ano? Sa gera kaya nasira yan. Yun lang. Akit na tayo. So, saan na ako? Walang katao-tao dito. Ayun lang sila. Dalawa lang sila. Nagde-date sana all. Ay, nako. Paano kaya ako magkaroon ng kasama dito? Anyway, back to the topic. Hindi ko alam. Ito na siya. Hindi ko napansin. Ito na pala yun. Yan o. Yan na pala guys. Mga guys. Doon ako galing. Ang layo-layo ko doon sa dulong-dulong yun. Saan dito ka lang pala? Ito na pala siya. Kala ko pwede babain. Madam mo na eh. Baka pwede naman babain siguro. Pwede siguro babain to. Saan kaya daanan? Hanapin ko yung daanan. Ito yung daanan. Kaso sarado. Sarado yung daanan. Pero may daanan. Kaso sarado. Pero may daanan. Pero sarado. At sarado. Ganda dyan mag ano no? Patintero. Para saan kaya to? No? Para saan kaya yan? Trivia guys. Ito, trivia. Noong 1580s, si Antonio Sedeno, isa siyang engineer. Gumawa siya ng hardin. Hardin lang talaga yan, pero hindi para sa aliw. Ano yan? Kumbaga, isa yan observation post at defense testing lang. Parang kumbaga isipin mong secret military base lang siya. Pero malay mo, hindi talaga siya military base kasi si Father Sedeno kasi isa siyang membro ng Society of Jesus. At siya yung inatasang magtayo ng mga istrukturang bato kasi yung unang panahon, puro mga nipa-nipa lang yung mga bahay-bahay na madaling masunog. Kaya nagtatayo siya ng mga bato-bato. At tower yung tinayo niya. Pero Society of Jesus siya, diba? Tapos father siya, tapos tower tinayo niya. Tapos biglang military base. Parang ang gulo, diba? Kasi bakit kailangan mo magtayo ng tower, diba? Kasi akala ko ba hardin lang. Anyway, wala pa dyan yung batong pader ng Intramuros noon. Yung nilalakaran ko ngayon, wala pa yan. Yung tower lang talaga yung nakatayo dyan dati. Pero total, umabot ka sa part ng bidyong to, tanggalin natin yung mga haka-haka. Ito ang totoong katotohanan kung bakit tinayo ang Nuestra Señora de Guea. O tinatawag na ngayong Baluarte de San Diego. Ito yung unang dahilan. Kilala nyo ba si Limahong? Limahong! Si Limahong o si Lin Feng ay isang Chinong pirata at warlord. Noong 1574, muntik nang wasakin ni Limahong ang Maynila at nahubaran ng hiya ang mga Kastila. Nakalusot ang Chinese pirates sa coastal defenses. So after that humiliation sa mga Kastila, they needed something symbolic and functional. Kaya nung 1580 pataas, nagtayo sila ng tore na nagsasabing, sige, pumasok kayo ulit, subukan ninyo. Bakit ganyan naman yung design ng tower? Kung tutuusin, may pagka-experimental yung design yan, pero ang isa sa mga dahilan kung bakit ganyan design yan ay dahil sa classic Spanish colonization branding. Kung baga, gusto nilang magtayo ng simbolo ng religious at military power. Ganito yung formula niyan. Fort
plus holy name. Kaya yung fort na yan o yung torre na yan o yung tower na yan at yung fort na yan, iisa lang yon, binigyan nila ng pangalan na Nuestra Señora de Gea para i-dedicate kay Birhing Maria bilang isang protector ng sailors at travelers, para i-bless ang coastline defense at para ipakita din sa mga lokal na God plus Spain is equals to authority. O pwede ding religious symbolism is equals to political control. Kaya sa madaling salita, yung Torre ay isang military structure na disguised as religious dedication. O diba? Napakalupit, boy. Anyway, maraming pang ibang dahilan kung bakit tinayo yan. Overthinker kasi yung mga Kastila noon. Maraming kinakatakutan. Maliban sa mga pirata, takot din sila sa pag-aalsa ng mga Indio at yung pagbabalik ng mga Muslim sa Maynila. Move on tayo. Move on tayo. Simula nung 1500, marami ng digmaang lumipas, kung ano-ano nangyari, at may earthquake pa nung 1800, maraming namatay sa lugar na yan. At may nagsasabi din na ginawang kulungan yan ng mga Pilipino na kapag binabaha, kasi pagka naulan, binabaha yan pinapasok ng tubig, umaapaw, lumalangoy-langoy yung Pilipino, at pag nagtangkang tumakas dun sa taas ng pader, tinutusok-tusok para bumalik doon sa baba. So wala silang kawala. Karamihan namamatay na lang sa wala. May mga nagsasabing dokumento na marami pa rin nakalibing at di na nahukay dito sa ilalim ng Intramuros.